Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, December 9, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat asahan pa rin po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po ng mga weather systems na nakakaapekto po sa ating kapuluan. So isa-isa-isain po natin yung mga weather systems na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Unang-una po itong northeast monsoon o hanging amihan, nakakaapekto po sa may bahagi ng Hilagang Luzon or Northern Luzon area. Magdudulot po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin sa may Cordillera Administrative Region. At dito po sa ating latest satellite image, nakikita po natin itong linya ng mga kaulapan na nakakaapekto sa may bandang Southern Luzon area. Ito po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin, yan po yung shear line. At nakikita po natin na magdudulot or nagdadala po ito ng mga kapal na kaulapan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon area. Kaya asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Katimugang Luzon. Samantalang dito naman po sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, may namamataan din po tayong mga kapal na kaulapan na posible pong or magdudulot din ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Gayon din sa may Palawan, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at asahan po natin na posible po itong magdulot ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Southern Philippine area. Dahil po ito dito sa mga tatlong weather systems na nakakaapekto po sa ating bansa, magiging maulan po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Sa mga susunod na araw, itong shear line po ay posible pa rin pong magdulot ng maulan na panahon. So bukas po, maaaring mas maraming lugar pa ang makakaranas ng maulan na panahon, dulot naman ng epekto ng shear line. Meanwhile, bukas ay posible pa rin pong magpatuloy yung epekto ng Intertropical Convergence Zone sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, ngunit mas mababawasan po yung mga areas na makakaranas ng maulan na panahon. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may bahagi ng Luzon. So nabanggit po natin kanina na yung northeast monsoon, pati na rin yung shear line ay nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon area. So particularly dito po sa may Cagayan Valley, pati na rin sa may Cordillera Administrative Region, magiging maulap po ang kalangitan at may kasama po ng mga light to moderate na mga pagulan dulot po na epekto ng hanging amihan. Samantalang sa may bandang Quezon, pati na rin sa may ilang bahagi ng Bicol Region or sa may Bicol Region area, as well as yung mga karatig na probinsya, dyan po sa Rizal, Laguna, Batangas, pati na rin sa Marinduque, Romblon, as well sa Oriental Mindoro, magiging makulimlim po yung panahon natin ngayong araw, except na lang po ay, or rather makakaranas din po ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman po na epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, particularly dyan po sa may Ilocos Region, sa nalalabing bahagi po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, sa may Cavite, as well as sa may Occidental Mindoro, although magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papawirin, mataas po yung tsansa ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot po ng mga isolated thunderstorms, especially po pagdating sa hapon o sa gabi. So sa ating mga kababayan na lalabas po ng kanilang mga tahanan, ay magbaon lamang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan at mag-monitor po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para naman po sa temperature forecast para sa mga piling syudad dito sa Luzon, medyo may kababaan po yung mga maximum temperatures po natin dahil inaasahan po natin magiging makulimlim ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. So dito po sa Tugigaraw, nasa 27 degrees Celsius maximum temperatures lamang inaasahan natin at 30 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Lawag. Agwat po ng temperatura para dito sa Baguio ay maglalaro 16 hanggang 23 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius para sa Legazpi City. At para naman po dito sa Tagaytay ay maglalaro 21 hanggang 29 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone ay asahan po natin na buong araw magiging makulimlim ang panahon at may kasama po itong mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog.
Para naman po sa temperature forecast para sa mga piling syudad dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, medyo may kababaan din po yung mga maximum temperatures po natin. Naaabot ng 29 degrees Celsius lamang dito sa may Kalayaan Islands, 30 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa, 31 degrees Celsius maximum temperatures para sa Iloilo, Cebu, pati na rin sa Tacloban. Samantalang sa Cagayan de Oro, aabot din po ng 31 degrees Celsius at 32 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Zamboanga, pati na rin sa Metro Davao. Sa ngayon po, ito yung ating latest na weather advisory as of 5 a.m. So babala po ito ng mga posibilidad na malalakas na buhos ng ulan sa susunod na 24 oras. So itong areas po na highlight, yung mga probinsya na highlighted ng yellow, yan po yung mga lugar na posible pong makaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. So 24-hour accumulated na pag-ulan po ito. So maaaring umabot po ng 100 millimeters yung mga pag-ulan na mararanasan sa susunod na 24 oras. Particularly po sa mga probinsya ng Aurora, dito po sa Quezon, ganyan din sa Camarines Provinces, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar, gayon din sa may Dinagat Islands, pati na rin sa Marinduque at Oriental Mindoro, as well as dito po sa may Palawan. So yung mga nabanggit po natin na lugar, for the next 24 hours, maaring malalakas po yung mga pagbuhos ng ulan na mararanasan po natin. Highly susceptible po yung mga areas na nasa low-lying areas or yung malalapit po sa mga ilog, posible po yung mga pagbaha as well as yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga highly susceptible na areas. So, doble ingat po sa ating mga kabayan dito po sa mga nabanggit na lugar ngayong araw po ito. Samantalang sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon at Eastern Seaboards ng Central Luzon. So particularly dyan po sa may Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa dagat baybayin po ng Isabela, sa Northern Aurora, pati na rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union at sa western Pangasinan. So maaring umabot po ng 5 meters yung taas ng mga pag-alon po dyan. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat at ating mamamayang mangingisda. So inaabusuhan po natin yung mga nabanggit na areas or mga kababayan po natin na huwag po munang pumalaot sa mga sabing baybayin.